Kumusta? Maligayang pagdating. Kayo ba ay narito upang tingnan ang mga gown? Su Nianwan, ang liit ng mundo. Pero siya ay matagal nang inalis sa kanyang posisyon bilang tagapagmana, at ngayon siya ay bagay lamang maging tagapaglinis ng sapatos ko. Hindi ba ito ang aking pinabayaang mahal na kapatid? 5 taon na ang nakalipas, at ngayon ikaw ay nabawasan sa paghawak ng laylayan ng iba. Matapos umalis sa pamilya Sue, ikaw ay talagang mas masahol pa sa aso. Mama, kahit papaano ay kumikita si ate para sa sarili niya. Dapat tayong maantig, di ba? Sige, kaarawan mo, kaya sa pangit na tindahang ito, pumili tayo ng damit para sa iyo. Sige, dalhin mo sa amin ang pinakamahal na gown sa tindahan. Ito ang aming pinakamahal na gown. Ganito lang namumurahin? Ang gown na ito ay gawa sa top quality na lace at silk, at ito ay nag-iisa sa buong bansa. Sa basurang tindahang ito, anong magagandang bagay ang maaari mong magkaroon? Ang isang buhok sa katawan ng aking anak ay mas mahalaga kaysa sa pangit mong gown. Oh mama, dahil hindi siya tunay na anak, siya ay pinalayas ng maraming taon, at siya ay sapat ng kaawa-awa. Mama, huwag kang magalit. Si ate ay sanay ng maging mahirap, hindi pa siya nakakita ng magagandang bagay. Ituring na lang natin itong charity sa isang pulubi, at bumili na lang ng isa ng basta. Sige, basta masaya ang ating Jiao. Okay na lahat. Okay, makinig sa aking anak. Pero ang gown lamang ay hindi sapat. Mayroon ba kayong mataas na takong dito? Oo, kukunin ko. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na nakaangat ang paa ng aking anak? Hindi mo ba alam na dapat kang lumuhod at subukan ang sapatos sa customer? Ang pagsubok ng sapatos ay hindi bahagi ng aking tungkulin? Isang tindera naglalakas loob na pag-usapan ang tungkulin sa customer. Maniwala ka o hindi, isang tawag mula sa akin ay makapagpapaalis sa iyo. Kalimutan na, hindi pa nababayad ang aking sahod. Magtitiis ako. Ang kadiri, slash ng waiter. At tumansik sa paa ko. Dinihan mo ang anak ko. Kahit ibenta ka, hindi sapat. Nakakadiri. Itong tindahan, ako. Hindi na kaya ang isa pang segundo dito. Ang malas naman. Visit ka. Nararapat lang na ipaalis ka sa pamilyang Su. Sa buhay na ito, karapat-dapat ka lang lumuhod at dilaan ang sapatos. Tigil dyan! Dinihan mo ang sapatos ng tindahan at natapakan mo ang kamay ko. Dapat kang humingi ng tawad. Humingi ng tawad? Lumuhod ka sa paanan ng anak ko. Bilang basahan na pampakintab ng sapatos. Kahit na, masyado ka pang marumi para sa akin. Su Nianwan, makinig ka. Ikaw ay habang buhay. Ang langgam sa ilalim ng aking paa. Ma, tara hugas tayo. Ang baho nito. Kailangan kong magbabad sa disinfectant. Dumating na ang mga kayamanan. Isang big kiss ng 1,000-year fleece flower, 2 century-old takaho, 3 kunlun ice lotus, isang amber at isang agate bawat isa, isang 9-cycle rejuvenation pill. Sino itong bisita? Ang daming regalo? Matagal na akong nasa high society. Hindi pa ako nakakita nang sino mang nagbigay ng regalo ng ganito kaganda. Ang mga nabanggit na kayamanan ay ibinibigay kay Miss Su ng pamilyang Su. Labely W. Anak, Miss Sue, ikaw iyon. Sinong Ginoo ang nagpadala ng ganito kalaking regalo? Kailangan ko siyang bayaran ng mabuti. Miss Suren, paano naging ako? Ate, ikaw ba ang nagpadala ng welcome gift? Huwag kang mag-alala, bunso. Nagpadala ako ng tao mula sa Cloudin Temple para ihatid kay nanay. Pupunta ako sa mall para pumili ng regalo para kay nanay. Ang batang master ay tunay na isang prodigy na muling isinilang. Sa lakas na iyan, kaya mong buhatin ng isang kamay. Ang sports car ni CEO Lee na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Tingnan mo ang damit niya. Parang mayamang pamilya. Kaya si Miss Su ay dapat siya. Miss Su, ang mga ito ay mula sa kagalang-galang ng Siyam na Langit at Santo Doktor ng Siyam na Kalangitan. Isang welcome gift para sa iyo. Kita mo, mahal kong ate. Ang mga ito ay lahat mula sa aking mga humahanga. Isang waitress na tulad mo. Hindi man lang makakapagalaw sa mga ito. Wala akong oras makipag-usap sa iyo. Kung hindi ka bibili ng damit, umalis ka na. Alam ko nagsiselos ka sa akin. Selos na selos hanggang sa punto ng kabaliwan. Ito ang pagkakaiba ng Phoenix at Maya. Phoenix? Isang pheasant na nakasuot ng balahibo ng Phoenix. Kahit anong kunwari mo, hindi ka makakalipad. Ang tapang mong insultuhin ako. Kung hindi ko punitin ang masamang bibig mo ngayon, hindi ako si Suziyaw.
Lee, Mr. Lee. Tumakas ang batang master. Kunin agad ang footage ng surveillance. Papunta na ako. Jiao, huwag kang mag-alala. Bitawan mo ako. Papatayin ko ang babaeng ito ngayon. Tigilan mo yan! Ang sapatos ko. Jiao. Jiao, okay ka lang ba? Bata, okay ka lang ba? Mommy, okay lang ako. Mommy, malamang nagkakamali ka. Sun Yanwan, ikaw na walang hiya. Hindi ko inaasahan na may anak ka. Huwag mong sabihin ng ganyan tungkol sa mommy ko. AMF ha. Anak na walang ama na nagtuturo. Marahil hindi mo alam kung sino ang tatay mo, di ba? Buwisit, masama kang babae. Hindi ka dapat nabanggitin ang pangalan ng daddy ko. Puft. Ang tatay mo ay tagalinis ng kalye o bantay sa gate. Ang pagkakakilanlan ng daddy ko, matatakot ka hanggang mamatay. Bastardo. Ano, kaya ba ng status niyang sumira sa langit? Maniwala ka, isang salita ko at mapapaalis ang tatay mo sa lancheng. Isang hamak na langgam na tulad mo sa tingin mo mapapaalis mo ako sa lancheng. Daddy. Tatay. Nandito si tatay. Siya ba ang anak ni Mr. Lee? 5 taon na ang nakalipas, pinalasing ko si Lisie. Sinong babae ang nakinabang doon? Baka si Sun Yanwan. Imposible. Paano siya karapat-dapat? Wow, tatay! Sinaktan ako ng masamang babaeng ito at tinawag akong bastardo! Sabi rin niya, sisiguraduhin niyang hindi ako makakaligtas sa lunching at hindi ako magtatagumpay. Tatay, sobrang takot ko. Hindi ko ginawa. Mr. Lee, nagsasalita lang ng walang katuturan ang batang ito. Tatay, kailangan mong maghiganti para sa akin! Assistant Sheng, dalhin sila at kaladkarin sila palabas para turuan sila ng leksyon. Oh, Mr. Lee. Hindi mo ito magagawa. Ang anak ko ang panganay na dalaga ng pamilya Su. Mr. Lee, pakinggan mo ako. Hindi. Tulong. Ang pamilya Lee, na kumokontrol sa kalahati ng imperyo ng negosyo. Ikaw ang CEO ng Lee Group? Nagulat? Salamat sa kanina. Chen, tara na. Hindi! Gusto kong sumama si mommy sa atin! Li Xingchen, tigilan mo ang pagtawag sa kanya ng ganyan. Gusto ko siyang maging mommy ko. Ayaw ko ng iba. Kung hindi pumayag si tatay, hindi ako kakain o matutulog. Itong bata. Paano ito mas mahirap kaysa sa pag-negotiate ng proyektong multibilyong dolyar? Miss Su, determinado ang bata sa iyo. Kung hindi mo iniisip, maaari mo bang isaalang-alang ang pagkuha ng marriage certificate? Mami, sabihin mo na lang, oh, magiging mabuti si Chen Chen. Pakiusap, mami! Ang cute ng batang ito. Bukod pa, ang paghahanap ng kasama baka makatulong sa akin na maalis ang panliligalig ng manyak na si Tagapamahalawang. Sige, Hey, may mommy na ako! Chen, paano kung dalhin kita para bumili ng damit? Yay! Ang bait ng batang ito. Sana siya talaga, ang anak ko. Ang birthmark sa kanyang braso ay parehong-pareho sa akin. Hindi, kailangan kong kumpirmahin. Ginang, sino ang magbabayad para sa damit na ito? Pero wala akong anak. Mali yata ang pagkabasa ko. Chen, gusto mo ba ang damit na ito? Gustong gusto ko! Sobra! Kung gusto ng bata, bilhin mo. Bayad. Ako na ang magbabayad. Ako ang taya. Ginang, hindi sapat ang laman ng card na ito. Meron akong credit card. Subukan mo ito. Hindi sapat para sa mga gastusin sa pamumuhay. Nabigo ang tagapamahala. Hindi niya ako binayaran ng sahod sa loob ng kalahating taon. Nakita pa niya na wala akong asawa at sinubukan akong samantalahin sa trabaho. Kung hindi, bakit ako makikipagkita sa mga taong hindi ko kilala? Nasaan ang tagapamahala mo? Siya iyon. Iwan mo sa akin. Oh, Sun Yanwan. Sino ito? Ako ang asawa niya. Sun Yanwan. Hindi mo ako gusto. Kaya nakahanap ka ng ganitong gwapong lalaki? Sino ang tinatawag mong gwapong lalaki? Ikaw, syempre. Ang tangkad at gwapo. Ano pa ang tatawagin mo? Tagapamahalawang ng pamilihan ng Zhongsheng. Sa loob ng 10 minuto, gusto ko lahat ng tala ng paglabag niya. Sino? Sino ka? Lisie. Oh. So si Presidente Lee. Ako, mali ako. Sun Yanwan. Narito ang kalahating taon mong sahod at bonus at kompensasyon para sa emosyonal na paghihirap. Inapi ka niya ng matagal. Karapat dapat siyang magbayad. Hindi ko inaasahan na isang salita lang mula sa kanya. Nalutas ang problema ko sa loob ng kalahating taon. Umalis ka. Salamat. Walang anuman, nanay. Gawain dapat ng tatay. Gabi na. Saan ka nakatira? Ihahatid kita. Wala akong bahay. Pagkatapos mag-asawang muli ng tatay ko, pinalayas niya ako. Ano ang dahilan? Ang pagpapatunay ng pagkaama. Hindi ako tunay na anak ng tatay ko. Ang nanay ko rin ay iniwan ako at tumakas. Tatay, pwede bang tumira si nanay sa atin? Baka hindi angkop na lumipat?
Mommy, pakiusap. Manatili ka sa akin. Pakiusap naman, Mommy. Naihanda na ang kwarto ng bisita. Kung gayon, pasensya na sa abala. Yehey, Mommy, sumama ka sa akin. Bakit bago na bago ang kusina? Mukhang hindi pa nagagamit. Ano ang karaniwan mong kinakain? Sa kantina ng kumpanya. O nagpapadeliver. Ang sobrang pagkaing nakadeliver ay hindi mabuti para sa bata. Magluluto ako para sa inyo simula ngayon. Ano ba ang sinasabi ko? Bahala na. Ang luto ni Mommy, ang pinakamasarap sa buong mundo. Kumusta? Ayos lang. Sabi ni tatay, ayos lang pero 3 mangkok ang naubos niya. Tumahimik ka. Nung unang panahon, may isang maliit na tupa. Mommy, huwag kang umalis. Sige, hindi aalis si Mommy. Inaimbestigahan kita tungkol sa background ni Sun Yanwan. May nahanap ka ba? Si Sun Yanwan ay dating anak ng pamilya Su. 5 taon na ang nakalipas, nang mapatunayang hindi siya tunay na anak, pinalayas siya sa bahay. 5 taon na namang nakalipas. 5 taon. Siya. 5 taon na ang nakalipas. May record ba siya ng kapanganakan sa ospital? Walang nakitang record. Sa panahong iyon, Blanco ang mga medical na record. Sige, maaari ka nang umalis, kung siya ay maaaring. Ang babae mula 5 taon na ang nakalipas. Iyon ay magiging mabuti. Mommy, nagkaroon ako ng bangungot. Gusto ko yakapin ako ni Mommy. Chen, maging mabuti ka. Yayakapin ni Mommy si Chen at matutulog. May birthmark siya sa braso. Shh! Tulog na ang bata. Pero kung siya nga, bakit hindi siya nagsasabi? Mr. Lee, may nakitang spiritual vein sa hilaga ng Lancheng. May pulong ng pagbid bukas sa Xuanzun Hall. Dadalo ka ba? Desidido akong makuha ang Spiritual Vein Project. Pero noong isang beses, ako mismo ang tinanggihan ni Elder Joe. Hindi gusto ni Elder Joe ang mga elite. Sabi niya, si Nine Heavens Xuanzun lang ang kanyang sinusunod. Malaki ang reputasyon ng Lee Group. Kung tayo ay tatanggihan sa publiko, nakakahiya. E di bitawan na. Pero bilyones ang halaga ng spiritual vein. Talaga bang susuko na lang tayo? Subukan ko. Ikaw? Nagsimula ako sa sales. Magaling akong makipag-negotiate. At saka, hindi niya ako kilala. Kung mabigo ako, hindi mapapahiya ang Lee Group. Mr. Lee, sa tingin ko ito ay maaaring gumana. E di sa'yo na ito. Ano? Si Sun Yanwan ay kumakatawan sa Lee Group para i-negotiate ang Spiritual Vein Project. Ano ang gagawin natin? Jiao, hindi natin pwedeng hayaang bumangon ng babaeng iyon. Teka, noong isang beses, binigyan ako ng regalo ng Nine Heavens Xuanzun. Mukhang paborito niya ako. Ito na ang perpektong pagkakataon. Huwag kang mag-alala, nanay. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong tuluyan siyang masira. Elder Zhou, ibinigay sa akin ng Xuanzun ang lahat ng ito. May koneksyon ako sa kanya, pero hindi ako makapagsalita ng marami. Kaya si Miss Su ay paborito ng Xuanzun. Ang priority bidding rate para sa spiritual vein, natural ay sa iyo na. Salamat, Elder Zhou. Sun Yanwan, tingnan natin kung paano ka makikipagkompetensya sa akin ngayon. Ano? Ang overseas branch ay maliciously na nakuha. Lisijue, hindi ka ba pwedeng iwas sa gulo sa ibang bansa? Kanselahin muna ang pulong ng pagbid, may kailangan akong asikasuhin. Hindi ako makakasama sa iyo. Ako na lang ang pupunta. Ang iyong negosyo ay negosyo ko rin. Nangako akong magbibid para sa iyo. Hayaan mo akong tapusin ito. E di mag-ingat ka. Kung sobra na, umatras ka. Huwag kang matigas ang ulo. Ate, wala si tatay. Paprotektahan ko si Mommy. Sun Yanwan, 5 taon ka nang nasa sales. Siguradong magtatagumpay ka. Oy, hindi ba iyan ang peking anak ng pamilyang Su? Lakas ng loob na pumunta sa Xuanzun Hall na nakaganyan. Nakakatawa. Nag-iisa ka lang ate. Nasaan si CEO Lee? Iniwan ka ba niya? Busy si CEO Lee. Narito ako bilang kanyang kinatawan. Kinakatawan ng Lee Corporation. Karapat dapat ka ba? Ang ilang tao, hindi alam ang kanilang lugar. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na mistress ng bilog na ito. Tara na. Hindi ako uurong. 5 taon sa sales. Nakita ko na lahat ng uri ng kliyente. Mommy, nandito ako. Binabati kita. Binabati kita. Nakuha ko na ang lahat ng bisita. Sun Yanwan, tingnan natin kung paano mo ito babalikan. Oh, talagang naglakas loob na pumunta ang peking anak ng pamilyang Su. Isang itinapon na pinalayas, at inaakala niyang kaya niyang kumatawan sa Lee Corporation. Eksakto. Bakit magpapadala si CEO Lee ng katulad niya? Hindi ba iyon insulto sa Xuantian Sect? Ako ay kinatawan ng Lee Corporation. May karapatan akong lumahok sa bidding. Hindi ito insulto. May karapatan ka. Hindi mo ba alam ang iyong sariling katayuan? Kita mo ito.
Ito ay ibinigay sa akin ng Xuanzun. Ipinapakita nito na ako ang inaprubahan ng Xuanzun. Sino ka ba sa akala mo? Amber Agate 9 Cycle Revitalization Pill. Talagang kayamanan ito mula sa Xuanzhen. Pinapaboran ng Xuanzhen si Miss Su. Kung gayon sa bidding na ito, anong tsansa mayroon tayo? Kapag nanalo ako sa bidding na ito, ibibigay ko ito kay Lisi. Tiyak na maaapektuhan siya. Sa oras na iyon, ano ka naman? Suni Anwan, ano ka ba? Miss Su, pakiusap umalis ka. Tatalakayin lamang namin ang spirit vein kay Miss Su Jia. Elder Joe, dapat mong malaman ang lakas ng Lee Corporation. Kami, Tigilan mo ang paggamit ng Lee Corporation bilang kalasag. Sa tingin ko sinasamantala mo ang pagkawala ni CEO Lee upang magpanggap at guluhin ang mga bagay. Seguridad, itapon ang impostor na ito. hindi mo ito magagawa. Bitawan mo ako. Ako ay kinatawan ng Lee Corporation. Haha. Kita mo iyon. Ito ang nangyayari sa mga impostor. Karapat dapat sa iyo. Nakakahiya. Tigil! Sino ang may lakas ng loob ng mga pisa mommy ko? Nawin na ba ang batang iyon? Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Pareho silang nandito para hiyain tayo. Chen, bakit ka nandito? Bumalik ka agad. Elder Zhu, ang batang ito ay halatang nandito para manira. Tawagin mo na lang akong uncle. Sige, para hindi madumihan ang sahig ng Xuanzun Hall. Sandali, isang kagalang-galang na elder ng Xuanzhen sect ay talagang pinapaikot? Hay, tumatanda ba talaga ang tao at nagiging bobo? Ang kapal mo, isang batang tulad mo ay nagtuturo sa akin? Sa mundong ito, ang Nine Heavens Mystic Venerable lang ang may karapatang turuan ako. Oh, talaga? Saka imulat mo ng mabuti ang iyong mga mata at tingnan kung sino ako. Saka imulat mo ng mabuti ang iyong mga mata at tingnan kung sino ako. Anong ibig mong sabihin? Hahaha. Ang batang ito ay talagang nagsasabi ng ganyan. Nahihimatay ako sa kakatawa. Iniisip niya siya ang Nine Heavens Mystic Venerable. Kung ang Mystic Venerable ay isang 5 taong gulang na bata, ako naman ang Jade Emperor. Ngayon, kahit sino, ay nagkukunwaring Mystic Venerable. Imposible. Paano naging bata ang Mystic Venerable? Mga bata na nagkakalat ng kalokohan. Ako, ang elder na ito, ay hindi makikipagtalo sa iyo. Mga guwardiya, hilahin siya palabas. Dahil hindi kayo naniniwala sa akin, imulat ng mabuti ang inyong mga mata at tingnan ng malinaw. Ano ito? Ito ang Nine Heavens Mystic Token. Isang laruang token lang na dinala ng isang bata. Isang laruang token na dinala niya. At sa tingin mo ito ay totoo. Totoo ang token na ito. Talaga. Paano naging posible iyon? Tiyak na mali ang pagkabasa niya gamit ang kanyang matatandang mata. Nagkataon lang na inimbitahan ko isang katiwala ng panlabas na alagad mula sa sekta ng Xuantian, Matandang Zhao. Maaari niyang patunayan ang token. Totoo ang token. Ngunit ikaw, isang 5 taong gulang na bata, paano ka magiging mahiwagang kagalang-galang? Narinig mo iyon? Tiyak na ninakaw niya ang token. Hindi niya ginawa. Hindi gagawa si Chen ng ganoon. Sun Yanwan, Bakit nagpapanggap ka pa ring napakabuti? Tiyak na inutusan mo ang isang 5 taong gulang na gawin ito upang magdulot ng gulo at abalahin ang mga bagay at insultuhin ang reputasyon ng mahiwagang kagalang-galang ng Siyam na Langit. kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Ang mahiwagang kagalang-galang ng Siyam na Langit ay kayang buhatin ng batong leon na ito. Kaya mo ba? Walang kahirap-hirap ang pagbuhat ng batong leon. Isang trick lang ng nagtatanghal sa kalye. Ang kakayahan ng mahiwagang kagalang-galang ng Siyam na Langit ay hindi ito. Murang trick. Ang pagbuhat ng 1,000 pound na batong leon iyan ay nagpapakita ng pagkakahawig sa mahiwagang kagalang-galang. Matandang Zhu, huwag kang magpalinlang sa kanya. Nag-imbita rin ako ng isang taong nakakita sa mahiwagang kagalang-galang ng Siyam na Langit gamit ang kanyang sariling mga mata. Tiyak na ilalantad niya ang kanyang tunay na pagkatao. Iyan ang pinuno ng pamilyang Hermit Wang. Ito ang taong nakakita sa mahiwagang kagalang-galang ng Siyam na Langit. Mapapatunayan niyang peke ka. Tingnan natin kung paano mo ipagpatuloy ang pagpapanggap. Elder Wang, sabihin mo sa lahat ang tungkol dito. Ang Nine Heavens Venerable na nakilala mo ano siya? Nagkaroon ako ng karangalan noon na makilala ang Venerable minsan. Ang aura, ang anyo, tiyak na hindi ordinaryong tao. Sabihin mo sa akin ito. Anong damit ang suot ng Venerable noong panahon na yon? Well, ang damit ng Venerable ay kahanga-hanga. Oo, napakakahanga-hanga. Kahanga-hanga, hindi mo man lang masabi ang kulay at nangangahas ka pang sabihin na nakilala mo siya? Ang Venerable ay nagsuot ng itim na damit. Hindi. Ang Venerable ay hindi kailanman nagsusuot ng ganyang damit. Gusto lang niya ang mga damit na maliwanag ang kulay. Pajamang may munting dinosaur. Pajamang may dinosaur. Ang Nine Heavens Venerable ay nagsusuot ng pajamang may dinosaur. Kalokohan, ang Venerable ay napakamarangal. Paano siya makapagsuot ng ganyan? Ang Nine Heavens Venerable hindi lang gusto magsuot ng pajamang may dinosaur. Gusto rin niya manood ng Peppa Pig. Tuwing nakikita niyang umiiyak si Jushi, tumatawa siya habang gumugulong sa sahig. Katawa-tawa, walang katuturan. Gusto rin niya ng mga
lollipop. Lasang strawberry. Kaya niyang kumain ng 5 ng sabay-sabay. At dinidilaan niya ang kanyang mga daliri pagkatapos kumain. Teka, narinig ko na noon na ang Venerable ay talagang sira-sira, hindi mahulaan. Totoo kaya lahat ito? Pero paano malalaman ng batang ito? HMPH. Ikaw, paano mo alam? Ang mga pribadong bagay ng Venerable, gawa-gawa mo lang yan. 5 taong gulang lang ako, pero hindi ako nagsisinungaling. Gusto ko lang ipagmalaki ang Venerable. Kung magpapatuloy ako sa pagsasalita, malalantad ako. Tama na ang usapan natin. Para itong paghagis ng perla sa harap ng baboy. Ang mga matatanda ay kakaiba, hindi sila naniniwala sa katotohanan. Mami, ang galing ko ba? Saan mo natutunan ang lahat ng ito? Dahil matalino si Chen. Imposible. Imposible ito. Ako ang pinaboran ng Venerable. Binigyan pa ako ng Venerable ng isang pambihirang kayamanan. Walang hiya kang babae. Ikaw ang nagturo sa kanya magsalita ng kalokohan. Pinapahiya ang pamilya Su natin. Subukan mo siyang hawakan kung kaya mo. Ah, Ginoong Lee. Si Sun Yanwan ang asawa ko, Li Xie. Sino mang mangahas na hawakan siya ay kaaway ng korporasyon ng Lee. Ginoong Lee, niloko ka ng babaeng ito. Pinalapit niya ang anak niya para magpanggap bilang banal na mangkukulam ng 9 na langit. Iyon ay malaking kawalang galang sa sekta ng mahiwagang langit. Ginoong Lee, ipinakita ng anak mo ang mahiwagang tanda ng 9 na langit, ngunit ang isang bata na maging banal na mangkukulam ay talagang mahirap paniwalaan. Si Xingchen ay anak ko. Paano siya magiging banal na mangkukulam ng 9 na langit? Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Ang sekta ng mahiwagang langit ay may salamin, may nakasulat sa likod. Ang may-ari lamang ang nakakaalam kung ano ang nakasulat. Tama? Paano nalaman ng batang ito ang sikretong iyon? Paano? Paano mo nalaman? Ang nakasulat ay, sa gitna ng langit at lupa, ako lamang ang kataas-taasan. Ito ay tunay na. Isang sikretong alam lamang ng mga matataas na matatanda at ng banal na mangkukulam mismo. Oo. Sa gitna ng langit at lupa, ako lamang ang kataas-taasan. Eksakto kung ano ang sinabi ng batang iyon. Ang proyekto ng espiritual na ugat ay pag-aari na ng pamilyang Lee. May pagtutol ba? Walang pagtutol. Ang masamang babaeng ito ay patuloy na nang-aapi ng mga tao. Palayasin siya. Huwag na siyang papasukin muli, okay? Opo, Gino. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi kita palalampasin. Ang mga matatanda ay maingay. Pagod na siguro siya pagkatapos ng mahabang araw. Li Xinghen, ano pa ang itinatago mo sa akin? Tatay, hindi ko sinadyang itago ito. Gusto ko lang protektahan si Mommy. Simula ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat. Sige, natapos na ang pagsasara ng ika-4 na kuya at ika-3 ate. Pupunta sila upang makipagkita sa iyo bukas. May pamilyar siyang amoy. Mahihain ba si Daddy? Tumahimik ka, hindi ako. Ang marka na yon. Mali ba ang nakita ko? Chen, huwag mong sipain ang kumot. Akala niya bata ako. Matulog ka ng maayos. Chen, maging mabuti ka. Huwag kang maging tulad ng tatay mo. Laging gabing-gabi na natutulog. Kahit natutulog, iniisip pa rin niya ako. Noong gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ba yon? Siya kaya. Ang init. Hindi, kung magpapatuloy ito, ako'y. Magandang gabi. Ang luto ni Mommy ang pinakamasarap! Ang bahay na ito, hindi pa naramdamang ganito kainit noon. Mr. Lee, hindi ba ayon sa iyong panlasa? Hindi, marami pa. Huwag mo akong tawaging Mr. Lee. Ano ang itatawag ko sa iyo? Siye. Namumula si Mommy. Hindi Oo, namumula ka. Daddy, nakita mo ba yon? Wala akong nakita. Ikaw, paano ka nakapasok? Kukuha ng tubig. Huwag gumalaw. Anong problema? May nakadikit sa mukha mo. Salamat. Tatay, nanay, halika at makipaglaro sa akin. Sandali lang. Anong ginagawa mo? Tara, maghugas tayo ng kamay. Nanay, ang pula ng mukha mo. Naku, nakita niya. Gumawa tayo ng masarap para kay Chen ngayong gabi. Su Jiao, ang liit ng mundo.
Sun Yanwan, napakasama mo talaga. Hindi ko alam kung anong mga pakana ang ginamit mo para akitin si Ginoong Lee. Tapos ka na ba? Hinaharangan mo ang daan ko? Bakit ka nagkukunwari? Ikaw, isang peking tagapagmana. Mamaya't mamaya, palalayasin ka rin. Ako lang ang karapat-dapat kay Lizzie. Kung karapat-dapat ako o hindi mo desisyon iyon. Bukod dyan, si Ginoong Lee ay tila hindi interesado sa iyo, hindi ba? Ikaw, Tita, dapat kang mag-ingat sa mga araw na ito. anong sinabi mo? Ang palaging magagalit at sumigaw ay magdadala ng malas. Mag-ingat ka, baka masaktan ka. Kaninong anak ito? Tumatakbo at nagsasalita ng kalokohan. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan, sinasabi ko ang totoo. Ulitin mo iyan at tingnan mo kung hindi ako. Ipapakulong kita sa pulis. Tama na. Anong klaseng tao ang nananakit ng bata? Sun Yanwan, Isang kawawang pulubing bata. ipinagtatanggol mo rin siya. Bakit ka nagpapakabanal? Ikaw ay matanda na. Bakit ka nakikipagtalo sa isang bata? Iyan lang ang pagtitiis mo. Sige, patuloy mong ipagtanggol ang pulubing ito. Kapag dumikit sa iyo ang malas isang araw, tama lang iyan sa iyo. Bata, okay ka lang ba? Natakot ka ba? Nanay. Mami, nahanap na kita. Bata, napagkakamalan mo ba ako? Hindi po ikaw ang mami ko. Pamilyar ang mga mata ng batang ito. Daddy, darating si ate. Ate, sinasabi mo bang may isa pa akong anak? Nasaan siya? Ang talino ni ate, makikita siya ni daddy agad. Ate! Kuya. Ito ang anak mong babae. Mami, daddy. Ito si ate. Ang pangalan niya ay Lee Sixi. Lishe, ilan bang anak ang nagkaroon ka sa labas? Kumusta, tatay? Kaya ang babaeng iyon mula 5 taon na ang nakaraan, at ako may anak din na babae. Kung sana lang sila rin ay mga anak ko. Mami, syempre lahat kami ay mga anak mo. Itong bata, parang kaya niyang basahin ang isip ko. Shikshi, ito na ang iyong kwarto mula ngayon. Salamat, Mami. Shikshi, paano mo kami natagpuan? Marunong magbasa ng bituin at manghula si Sixi. Ang lawak ng imahinasyon ng batang ito. Mami, hindi ka ba naniniwala kay Sisi? Oo, naniniwala ako. Siyempre, naniniwala si Mami sa'yo. Pwede bang magbasa muli si Ixi? Ipakita kay Mami? Syempre kaya ko. Sixi, saan ka pupunta? Manghuhula talaga ang batang ito, di ba? Mami, may mali. Nasa panganib si Lolo. Ano? Sixi, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Mami, hindi ako nagsasalita ng walang kabuluhan. Sige, matulog ka na. Pero talagang malalagay sa panganib si Lolo. Mami, nanaginip ako kagabi. Pinangarap kong may sakit si Lolo. Nakahiga sa kama, nakakalungkot. Sinabi ni EXE kagabi na malalagay sa panganib si Lolo. At ngayon sinabi ni Chen Chen na pinangarap niya. Maari bang nasa panganib talaga si tatay? Hindi ka ko tunay na anak. Umalis ka sa pamilyang Su. Sina nanay at tatay ay iniwan na ako. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Alam ng nanay mo na may ibang lalaki siya. Nanganak siya ng anak sa labas. Hindi niya kinaya. Tatay, paano kung pagkakamali lang ito? Paano kung hindi pagkakaunawaan? Narito ang paternity test. Ano pa ang masasabi mo? Tatay, kung hahayaan si ate na manatili sa pamilyang Su, magdadala lamang ito ng kahihiyan sa pamilya. Umalis ka. Ayaw na kitang makita. Kahit pinalayas ako ni tatay, pinalaki niya ako sa mga taong ito. Kailangan kong bumalik at tingnan siya. Kayong dalawa manatili sa bahay. Babalik si Mommy. Ate, hindi ligtas para kay Mommy na mag-isa. Ang masamang tiyahin na iyon. Tiyak na hindi niya papapasukin si Mommy. Tara, hanapin natin si Daddy. Si tatay ay umuwing mag-isa. Bakit siya babalik? May sakit si Lolo. Umuwi si nanay. Tiyak na bubulihin siya ng masamang babae na iyon. Tatay, iligtas mo si nanay. Manatili ka sa bahay, huwag kang tumakbo kung saan-saan. Tatay, ano ang pakiramdam mo? Dumating ba si Nianwan? Malapit na siyang mamatay at iniisip pa rin niya ang babaeng iyon. Jiao, palaging binabanggit ng tatay mo siya. Paano kung isang araw lumambot ang kanyang puso at ibalik siya? At si Li Xie na iyon, ngayon, siya na ang kanyang sandalan. Kaya hindi na tayo makapaghintay. Hindi na kakayanin ng kanyang katawan ng matagal. Magpapadala ako ng abogado ngayon para pirmahan ang kasunduan sa mana. Kapag wala na siya, lahat ng ari-arian ay magiging atin na. Ano si Sun Yanwan? Sige, kahit anong sabihin mo. Miss Su, iniutos ni Miss Jiao na bawal kang pumasok. Nandito ako para makita ang tatay ko. Hindi, pakiusap umalis ka. Hayaan mo lang akong tingnan. Isang tingin lang. Oh, ang asong kali na pinalayas, may lakas pa ng loob na bumalik. Sujiao, papasukin mo ako. May sakit ba si tatay? Ayaw kang makita ni tatay. Siya mismo ang nagsabi. Ikaw ay isang anak sa labas, huwag mo siyang gambalain. Nagsisinungaling ka. Kahit na ako ay
Ano ang magagawa mo? Ito ang pamilya Su. Ako ang namamahala. Palabasin mo siya. Huwag kayong tumayo diyan. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Hahawakan mo ba ang asawa ko? Tumabi ka. Mr. Lee, ito ay negosyo ng pamilya Su. Sabi ko, tumabi ka. Tara, sasama ako sa iyo. Salamat. Suni Anwan, hintay ka lang. Tatay, nandito ako. Anong problema? Bakit nangyayari ito? Go. Nianwan, kasalanan ni tatay noon. Paano ko masisisi ang pagkakamali ng nanay mo sa iyo? Sino ka? Ano ang nasa kamay mo? Miss Su, ito ang kasunduan sa paglilipat ng mana. Tatay, gusto mong pirmahan ng kasunduan sa paglilipat ng mana? Pinilit ka ba nila? Sabihin mo. Hindi, gusto ko. May kakaibang sakit ako. Matagal na akong nagpapatingin sa doktor, pero walang lunas. Ilang araw na lang ang natitira sa akin. Yanwan, bakit ang dumi ng isip mo? Pagpasok mo, agad kang nagduda sa iba. Ikaw ang may sala. Nianwan, noong may sakit si Guaguang, kami ni Jiao ang nag-alaga sa kanya. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo sa mana. Tatay, hindi ka pa nga 60 taon. May paraan pa para gamutin iyan. Tio Su, maaari akong magdala ng pinakamahuhusay na doktor para makita ka. Wala na. Sinubukan na namin lahat. Ate, may 2 gwardiya sa pintuan. Paano tayo papasok? Ang kotse sa pintuan ay kay Daddy. Gagawin natin ito. Alam ko. Bakit gumagalaw ang kotse ng mag-isa? Ito ang kotse ni Mr. Lee. Kung masira, hindi natin kayang bayaran. Security! Ang kotse ay tatakas! Tulong! Tatay, hindi ka maaaring pumirma. Magiging maayos ka. Nianwan, tatay, alam ko ang katawan ko. Tatay, huwag kang makinig sa kanya. Gusto lang niyang maghintay hanggang mawala ka para makuha niya ang mana. Tama, napatalsik ka na sa pamilya Su sa loob ng 5 taon. Anong karapatan mo para makialam? Tumahimik ka. Hindi pa ganun ang tatay. Iminumungkahi kong pag-isipan mong mabuti ang kasunduang ito. Presidente Lee, ito ang personal na nais ni Jisoo. Sumusunod lang kami sa proseso. Tatay, pumirma ka na. Pagkapirma, magpahinga ka. Tatay, huwag. Nianwan. Tatay, pasensya na. Pero wala akong oras. Lolo, hindi ka maaaring pumirma. Kaninong anak ito? Lolo, ako si Sixi. Lolo, ako si Chen. Tatay, ito ang mga anak ko. Ang cute ng mga bata. Sayang, hindi na magtatagal si Lolo. Lolo, huwag po kayong magsabi ng ganyan. Ngayon ko lang nakilala si Lolo. Hindi aalis si Lolo. Mahaba pa ang buhay ni Lolo. Ipagpaliban muna natin ang pagpirma ng kasunduan. Marunong talaga si ate maglaro ng kanyang mga baraha. Natatakot na magbago ang isip ni tatay. Kaya dinala mo ang mga bata para magpakitang gilas. Ang totoo ay sinabi ng mga bata. Hindi na kailangan magpakitang gilas. Totoo? Ilang taon na ba sila? Kung hindi mo sila inutusan, paano nila malalaman na pumunta dito? Wala kang karapatan na tanungin ang mga anak ko. Masama ang pakiramdam ni tatay ngayon. Dapat talaga siyang magpahinga. Pero tungkol sa mana, Sun Yanwan, huwag kang umasa. Tatay, pagod ka. Magpahinga ka. Yung 2 maliliit na demonyo. Sinira nila ang plano ko. Ano na ngayon? Hindi natin pwedeng matuklasan ang gamot. Papuntahin si Wang Ma na itapon ang pinagkainan. Wala kahit isang patak na matira. Ako na bahala. Ate, ano ang nangyari kay Lolo? Manghuhula ako at malalaman. Ang bituin ni Lolo ay natatakpan ng itim na ulap. Ito ay tanda ng pagkalason. Sixi, sinabi mong nalason si Lolo? Mommy, may marumi sa pagkain na kinakain ni Lolo araw-araw. Totoo lahat ng sinabi ng batang ito dati. Totoo ba yon? Hindi nagsisinungaling ang mga bata ng walang dahilan. Oo, tatanungin ko si tatay. Tatay, bukod sa pagkain araw-araw, ano pa ang meron ka? Ang sabaw pampalusog mula kay Mrs. Wang. Isang mangkok bawat araw. Sino ang nagsabi sa kanya na gawin iyon? Sabi ni Jiao, mabuti raw ito para sa kalusugan. Ano ang problema? Pinaghihinalaan namin na may lason ang sabaw. Magpapadala ako ng mag-iimbestiga. Mr. Lee, sakto ang utos mo. Nahuli ko si Mrs. Wang na nagtatapon ng mga halamang gamot. Kinuha ko ang nalalabi para ipasuri. Narito ang mga resulta. Lason, tulad ng inaakala natin. Sila nga talaga. Bakit may lason ang sabaw na pampalusog? Wala akong alam.
Si Miss Jiao, sinabi niya na ilagay ko ang herbal powder. Pinaparatang mo ako. Malaki ang binayad ko para dyan. Imported na health supplements. Paano ko sasaktan si tatay? Siya ang aking tunay na ama. Eksakto, si Jiao ang nagdadala sa kanya ng sabaw at gamot araw-araw. Mas tapat kaysa sa sariling anak. Bakit naman niya lalasunin? Ikaw dapat ang nagdagdag ng iba sa gamot. Gusto mo siyang patayin para sa pera? Ang aking herbal powder ay mabagal na lason. Kahit blood test hindi ito matukoy. Maliban kung sasabihin ko, walang makakaalam. Lolo, ang lason ay galing sa kanya. Paano nalaman ng batang yan na ako? Tatay, tingnan mo siya. Nagkakalat ng kasinungalingan na walang ebidensya. Si Sun Yanwan ang nag-udyok sa kanya. Ikaw, maliit na pilyo, nagsasalita ng walang kwenta. Makakapagka-problema ka sa bandang huli? Tatay, hindi nagsisinungaling si Ixie nang walang dahilan. Baka narinig ni Ixie o may nakita. Bukod pa, si Mrs. Wang ay nasa pamilya Su sa loob ng 20 taon. Siya ay tapat. Bakit niya sasaktan ang sinuman, ate? Ipinagtatanggol mo ng sobra si Mrs. Wang. Kakampi mo ba siya? Tama na. Dala na si Wang Ma. Hayaan na ang pulis ang bahala. Opo, Ginoo, talagang hindi ko alam. Inosente ako. Tay, kailangan mong maniwala sa akin. Sige, lahat lumabas. Pagod na ako. Huwag ka nang magsalita, ate. Sa ngayon, nakakita lang kami ng bakas ng lason. Walang ebidensya na siya ang may gawa. Kung magmadali tayo ngayon, ay bibigyan lang siya ng pagkakataong manlaban. Madilim ang noo mo. Kung patuloy kang gumagawa ng masama, mapaparusahan ka. Ikaw na sinungaling. Sinumpa mo na naman ako. Tita, nagsasabi ako ng totoo. Sino ang tinatawag mong tita? Jiao, huwag mong gayahin ang kanyang antas. Maraming tao ang nanonood. Jiao, okay ka lang? Tita, sinabi ko sa iyo na may masasaktan. Ngayon maniwala ka na ba sa akin? Ikaw. Maghintay ka lang. Ihipuin mo ulit ang anak ko ay hindi lang bukol sa ulo ang mangyayari. Okay ka lang? Mommy, ayos lang kami. Ang anak ko ay kamukha ko. Jiao, ang lala ng sugat mo. Pumunta ba tayo sa ospital? Pumunta sa ospital para malaman ng buong syudad. Nauntog ako ng 5 taong gulang. Ginoong Lee, may nangyari sa pamilya Su. Nasangkot si Lishe. bakit nagmamadali? Sundin ang plano. Hayaan mo silang magsaya ng ilang araw. Pero yung batang babae, Na ibigay na ang gamot. Hindi sila gagawa ng problema. Gawin mo lang ang bahagi mo. Makukuha mo ang gantimpala mo. sino yang si Ginoong Lee? Isang taong mas walang awa kaysa kay Lishe. Ang creepy ng 2 batang yan. Lalo na yung si Lee Ixi. Kailangan ko silang tanggalin. Dr. Zhang, kailangan kitang pumunta sa bahay ng Su para magsagawa ng psychological evaluation. Bibigyan kita ng 100,000 pagkatapos. Gusto ko na yung batang yan ay manahimik na magpakailanman. Dr. Zhang, pasensya na sa abala. Ito yung batang babae. Pakitingnan po. Bata, halika dito sa tabi ko. Ang anak ko ay walang psychological issues. Hindi niya kailangan ng test. Ate, itong bata ay puro kalokohan ang sinasabi buong araw para sa ikabubuti ng bata. Kung ipacheck natin, lahat ay magiging panatag. Ang anak ko. Wala kang pakialam dito. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Magiging okay lang ako. Tatay, nanay, si ate ay kahanga-hanga at hindi siya natatakot sa matandang bruhang yan. Bata, tatanungin kita ng ilang katanungan. Sagutin mo lang ng tapat. Sige. Madalas ka bang makarinig ng mga tunog na hindi naririnig ng iba? Oh, Nararamdaman mo ba na may gustong manakit sa'yo? hindi. Pero may gustong manakit sa lolo ko. Kumuha siya ng 100,000 kay Miss Jiao. Ang sasabihin lang niya ay may sakit itong bata. Tama na, sapat na. Dr. Zhang, ano ang resulta? Batay sa aking profesional na paghusga, ang batang ito ay may malinaw na palatandaan ng mga tendensyang paranoid. Inirerekomenda ko ang maagang interbensyon. Nagsisinungaling ka. Si Ixie ay maayos. Wala siyang sakit. Ate, kita mo, kahit isang profesional na doktor ay nagsasabi. Ano pa ang masasabi mo para makipagtalo? Tatay, sa palagay ko, si Sun Yanwan ay nagdadala lang ng ilang mga batang may psychological problems para mang-istorbo. Dapat may paalisin na lang tayo sa kanila. Dr. Tito, sa iyong bulsa, may cheque ba na 100,000 dolyar? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa check may pangalan pa ni Su Jiao dito. Chen. Natagpuan ito ni tatay. Lolo, tingnan mo. Jiao, ano ang nangyayari? Tatay, illegal ba para sa akin ang magpatingin kay Dr. Zhang? Krimen ba iyon? Si Miss Jiao ay regular kong kliyente. Ang check ay nagsasaad din na ito ay consultation fee. Buti na lang may backup plan ako.
Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay napakahirap. Consultation fee, 100,000. Dr. Zhang, ang inyong consultation fee ay medyo mahal. CEO Lee, ang consultation fee ay napagkasunduan ng dalawang panig. Ang basta-basta pag-akusa sa isang tao ng panunuhol ay isang krimen. Narinig mo iyon. Tio Abogado, hindi ba tumanggap ka rin mula sa masamang tiyana ito ng 200,000 na ibinigay niya sa'yo? Paano niya nalaman? Nagsisinungaling ka. Ngunit sa iyong puso, malinaw na gano'n ang iniisip mo. Ang batang ito ay delusional. Abogado Lee, huwag mo siyang pansinin. Lolo, tingnan mo, nahanap ko na! Jiao, paano mo ipapaliwanag ito? Iyon ay, Ano iyon? Consultation fee rin. Jiao, para lang makakuha ng bahagi ng mana, sinuhulan mo talaga ang doktor at ang abogado. tatay, hayaan mo akong magpaliwanag. Sinuhulan ko ang abogado, ngunit lamang dahil ayaw kong makakuha si Sunyanwan ng kahit anong ari-arian. Wala siya sa loob ng 5 taon, ako at si nanay ang nag-aalaga sa iyo. Anong karapatan niya sa mana? Hindi ako narito para sa mana. Kahit hindi ako ang iyong tunay na anak, pinalaki mo ako sa loob ng maraming taon. Siya ay may malubhang sakit ngayon. Dapat akong bumalik upang makita siya. Buti na lang noong una ay pinalitan ko ang ulat ng paternity test. Hindi alam ni tatay na hindi ako ang kanyang tunay na anak. Siguradong mapapatawad niya ako sa pagkakataong ito. Nianwan, bitawan mo na ito. Si Jiao ay naguluhan lang saglit. Tatay, sinasabi mong bitawan? Dahil lang ba siya ang tunay mong anak? Hindi ako. Kaya lahat ng ginawa niya sa akin. Kailangan ko na lang kalimutan? Nianwan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tito Su, ang mga paghihirap na dinanas ni Nianwan sa mga nakaraang taon ay hindi mabubura sa simpleng bitawan mo na. Pero si Jiao ay anak ko pa rin. Hindi siya ang anak mo. Sinungaling na bata. Sa tingin mo, may maniniwala ba niyan? Kung magpapatuloy ka sa pagsasabi ng katarantaduhan, pupunitin ko ang bibig mo. Zixi, hindi mo dapat sabihin iyon. Naiintindihan mo ba? Lolo, ang masamang tiyan na ito ay hindi mo anak, si Mami ang anak mo. Exishi, ano ang sinabi mo? Paano ako magiging tunay na anak? May paternity test na ginawa noon. Ginoong Lee, ang ulat ng paternity test mula 5 taon na ang nakaraan. Ang orihinal ay natagpuan na. Tatay, ang hexagram ng pamilya Su ay nagpapakita na baligtad ang angkan. Magkakahalo. Totoo, mali. Maaaring mali ang pinagmulan ni Nianwan, Assistant Sheng. Siyasatin ng paternity test report ng pamilya Su mula 5 taon na ang nakaraan. Tito Su, ito ang orihinal na ulat ng paternity test noong taong iyon. Ang nakita mo ay pinakialaman. Ang orihinal na tala ay nagpapakita na ang DNA match ni Nianwan sa iyo ay 99.99% tungkol kay Jiao sa iyo. Walang biolohikal na relasyon. Nianwan, si Nianwan, ang tunay kong anak. Ano ba ang ginawa ko sa mga nakaraang taon? Tatay, peke ang ulat na iyan. Gawa-gawa lamang iyan. Ikaw ay si Lin Jinsu lamang, ang anak ng dating asawa niya. Subalit pinaratangan mo ang ina ni Nianwan, na naging dahilan ng kanyang misteryosong pagkawala. Ang ebidensya ay matibay. Gusto mo pang makipagtalo? Nagsinungaling ka sa akin sa lahat ng mga taon na ito. Kaya hindi ako ang iyong anak na babae. Eh ano ngayon? Ang pulbos na pampahina na ininom mo, ako lang ang makapagpapagaling nito. Ah, Tatay, ano ang problema? ikaw? Talagang nilason mo ako. Pirmahan mo ang mga papeles at ibibigay ko sa iyo ang panlunas. Huwag mong pirmahan at panoorin mo siyang mamatay. Nianwan, huwag pirmahan. Hindi ko kayang hayaang mamatay si tatay. Pinigo ka ni tatay. Hindi ko kayang hayaang magdusa ka pa. Tatay, basta't buhay ka, iyon lang ang importante. Pangatlong ate, kailan darating ang pangalawang ate? Malapit na. Ang lason ng pampahina ay pumasok na sa buto. Maantala ng isang araw, at kahit ang mga Diyos ay hindi siya maililigtas. Sino naman itong batang palaka? Hindi ba ito matatapos? Itong bata. Bakit ang tingin niya ay parang sisiksi? Pangalawang ate, nandito ka na sa wakas. Pangalawang ate, anak ko rin ba siya? Lishe, ilan ba talaga ang anak mo? Tama na. Chiugyu? Saan ang galing ang asong ito? Natatakot ako sa mga aso. Patuloy kang magsalita at si Chiugyu ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Ang galing mo, ma'am. Paano ba ako napunta sa mga batang ito? Bata, kaya mo ba talagang gamutin ang sakit ko? Lolo, huwag kang mag-alala. Malapit ka nang makaupo. Ako, kaya kong gumalaw. 70% na ang lason ay nawala. Gagaling ka ng lubos sa loob ng 3 araw. Imposible. Imposible. Kahit gamutin mo siya, ano naman. Lahat, pumasok kayo rito. Nasuhulan ko na lahat ng mga bodyguard ng pamilyang Su. Ngayon, walang sino man sa inyo ang aalis dito sa pinto. Tama. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, pirmahan mo ang kasunduan sa mana. Su Jiao, paliw ka! Lahat atake.
Protektahan ang ginang at ang bata. Mabuti na lang natuto ako ng ilang trick mula sa Grandmaster. Ay naku. Umalis na tayo dito. Tara. Sa likod. Lumabas ng palihim sa likod. Natapakan mo ang isang tao. Sige, kalimutan mo na. Akala mo makakatakas ka? Tumigil ka diyan. Takbo! Aray! Pasensya na talaga. Hindi ko na uulitin. Si Su Jiao ang nagsabi. Bibigyan daw niya ako ng 200,000 pagkatapos. Naging tanga lang ako sandali. Huli na para malaman ang pagkakamali mo ngayon. Tulong! Dara? Kayo dalawa, sumama sa amin sa presinto. Ang bituin ng buhay ng masamang tiyahin ay hindi pa namamatay. Si Mommy at Daddy ay may mas malaking sakuna sa hinaharap. Nianwan, manatili ka. Gusto ni tatay na bumawi sa lahat ng namiss niya. Tatay, nagpakasal ako kay Li Xie. Kailangan kong bumalik sa pamilya Li. Siya. Hanggat masaya ka, makakaluwag si tatay. Gusto kong matulog kasama si Mommy, ako rin. Sige. Sabay-sabay tayong matulog. Eto. Matagal na nung huling ganito kasigla. Sige. Oras na para matulog. Daddy, sumama ka rin sa amin matulog. Si Daddy at si Mommy ay sabay matulog. Bakit ka namumula? Hindi naman. Nagsisinungaling si Daddy. Iniisip ni Daddy, paano kung hindi pumayag si Mommy? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Totoo ang sinasabi ko. Mommy, anong problema? Ang bilis ng tibok ng puso mo. Wala lang. Medyo hindi komportable lang. Anong problema? Masama ba pakiramdam mo? Wala yun. Kapag lumalapit si Daddy, mabilis tumibok ang puso ni Mommy. Ano ba alam ng mga bata? Alam ko. Daddy, mabilis din tumibok ang puso mo. Sige. Wala nang usap. Matulog na kayo. Nahihiya si Mommy. Nahihiya rin si Daddy. Good night, Daddy at Mommy. Mr. Lee, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal kong kapatid, sino ang mag-aakalang may 3 siyang pambihirang mga anak? Isang may sobrang lakas, isang marunong magbasa ng isip, at isang kayang gamutin ang anumang sakit. Mr. Lee, hindi madali ang harapin sila. Pero 3 maliliit na pasaway, may paraan ako. Kuya, nandyan ka ba? Si Mommy, si ate, at ako ay namimili. Kuya, naririnig mo ba ako? Kuya? Si Kuya, binabaliwala na naman tayo. Ganyan talaga siya. Sanay na ako. Mommy, bakit hindi kasama si Daddy? Kailangan magtrabaho ni Daddy. Si Mommy ang magsasama sa inyo sa pamimili, okay? Oo, si Mommy ang pinakamahusay. Mommy. Gusto ko ng ice cream. Sige. Isa't isang ice cream mamaya. Sino ka? Su Jiao? Hindi ka ba nahuli? Nahuli? May mga backer ako. Akala mo ba kaya nila akong ikulong? Ano ba talaga ang gusto mo? Noong nakaraan, pinadugo mo ako. Ngayon, gaganti ako sa iyo ng may interes. Go! Sino ang nangangahas na hawakan ng mommy ko? Hindi maganda. Mukhang hindi maganda ito. Magnetic interference. Walang silbi ang aking mga silver needle. Haha, tama si Mr. Lee. Ang mga brat ay mga brat lang. Iyon lang ang kaya nila laban sa high-tech. Dalhin silang lahat. Mr. Lee, may mali. Si Madam at ang mga bata ay nahuli na. Sino ang gumawa? Si Su Jiao ay may nagpoprotekta sa kanya. Nagbigay din sila ng mga high-tech na armas. Imbestigahan. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong malaman kung nasaan siya. Lee Sijue, Matagal na tayong hindi nagkita. Namiss mo ba ako? ano ang kondisyon? Para makuha sila pabalik, kailangan mong ipagpalit ang buong korporasyon ng Lee. Bukas ng ika-8 sa charity auction ng Blue City Crown Hotel. Kung maglalakas loob kang galawin sila, papagtiisin kitang mamatay ng napakahirap. Presidente Lee, sino ba talaga siya? Lee Sijue, siya ang anak sa labas ng tatay ko. Siya, ang negosyo ng pamilya Lee ay sa iyo na ngayon. Tay, huwag kang mag-alala. Ako naman? Anak mo rin ako. Bibigyan kita ng pera. Sapat para maging komportable ka sa buong buhay mo. Ayaw ko ng pera. Gusto ko ng katarungan. Presidente Lee, inimbitahan ni Lee Sijue ang buong mataas na klase ng Land City sa auction na ito. Ito ay isang bitag. Si Sunyanwan at ang bata ay nasa kanya pa. Kailangan ko nang pumunta. Ihanda ang kasunduan sa paglilipat ng equity. Bukas ng ika-8, darating ako sa tamang oras. Mga
Pangalawang ate, pangatlong ate, pang-apat na kuya, andito na si kuya. Kuya, papel mong crane yan, kuya. Alam kong darating ka, kuya. Kuya, nandito ka na sa wakas. Miss na miss kita. Nahanap ka ng papel crane. Nasaan si Mama? Si Mama at ang mga ate ko ay dinala. Natatakot sila na sirain ko itong lugar kaya ikinulong nila ako. Ang galing ng kuya ko. Kaya niyang gumuhit ng kahit ano. Makakaalis ka ba dito? Panoorin mo ako, kuya. Kuya, ang galing ko, di ba? Magaling. Tara na. Oras na para iligtas si Mama. Kahit anong sabihin mo, kuya, gagawin ko. Dahil nandito ka, hindi ako takot sa kahit sinong masama. Kuya, ikaw muna magligtas kay Mama at sa mga ate. Hahanapin ko si tatay. Pero gusto ko sumama sa'yo, kuya. Malakas ka. Kaya mong protektahan si Mama. Makikipagtulungan ako kay tatay sa loob at labas. Sige, kuya. Huwag kang mag-alala. Siguradong poprotektahan ko sina Mama at mga ate. Ginoong Lee, ang hotel ay pinalibutan ng mga tao ni Lee Sijue. Kahit 5 ang snipers, naiintindihan ko. Ano to? Li Huyang, mayroon ba akong ika-4 na anak? Huwag munang gumalaw. Hintayin ang signal. Ginoong Lee, anong signal? May tumutulong sa atin. Ginoong Lee, ang pinakamalakas na bata ay nakakulong sa basement. Ang iba ay dinala na. Mahusay, ngayong gabi, gagawin ko si Lisie na lumuhod sa harap ko sa harap ng lahat, mga ginoo at mga binibini. Salamat sa inyong lahat sa pagdating sa charity auction ngayong gabi. Ang huling item ngayong gabi ay napaka-espesyal. 51% ng shares ng Lee Group. Siyempre, ang kasunduang ito ng paglipat ng shares ay nangangailangan ng aking mahal na kapatid na si Lisie na personal na pumirma upang magkabisa. Kaya espesyal ko siyang inimbita. Ngayong gabi, hindi lamang namin ia-auction ang shares, kundi ipapakita rin namin sa lahat ang tunay na master ng pamilya Lee. Ito ang babae ng aking kapatid. At ang kanyang 2 anak na babae. Ngayong gabi, sila rin ay mga item na ia-auction. Gusto kong makita ni Lisie gamit ang kanyang sariling mga mata ang kanyang babae at mga anak na ibinebenta sa publiko sa napakababang halaga. Sun Yanwan, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Shelly, matagal na kitang hinihintay. Pakawalan mo sila. Shelly, unawain mo ito. Ngayon, ikaw ang namamalimos sa akin. Hindi ako ang namamalimos sa iyo. Nakikita mo ba ang pulang tuldok na iyon? Pre, kung gumalaw ka kahit 1 pulgada, patay na ang hipag. Si Julie, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Lahat, ang aking kapatid ay sobrang kooperatiba ngayon. Halika, lahat, umupo muna kayo. Simula na ng subasta ngayon. Sinabi ng sulat na manatili ako sa aking posisyon. Maaaring ang mensahero, alam na si Siju ay naghanda. Isang sniper, Shelly. Pirmahan ang kasunduan sa paglipat ng bahagi. Papayagan kitang pumili ng isang tao na palayain muna. Para sa bata at sa kanya, kailangan kong isuko ang Lee Corporation. G. Lee, mayroong mahigit 20 guwardiya sa pintuan. At isang bata ang nagpabagsak sa kanilang lahat. Anong bata? Sa tingin ko ang pangalan niya ay Xing Chen Lee. Xing Chen Lee, hindi ba siya nakakulong sa silong? Paano siya nakatakas? Agad na magpadala ng mas maraming tao. Ikaw, maliit na brat. Ang yabang mo. Teka, ikaw ang kapatid ko. Ang bunsong anak na lalaki. Oo, ako yun. Kawili-wili, gusto kong makita kung paano ka magligtas ng tao. Li Xingchen, bakit hindi ka tumatakbo? Mag-ingat ka, baka mabugbog ka ng husto. Huwag mo akong maliitin. Siyempre, walang sandata, hindi kita matatalo. Sa dami natin, anong dapat ikatakot? Kunin siya. Chen, umilak ka. Ha ha ha. Bakit kayo lahat nahulog? Madulas ba ang sahig? Hindi ka man lang hinawakan ni Chen Chen. Nagkataon ba yan? O may lihim na tumutulong kay Chen Chen? Tito, ang mga tauhan mo ay nakahiga lahat sa lupa. Hindi sila makabangon. Hindi ba si Chen Chen ay kahanga-hanga? Hindi ba ito dapat magpatawag sa mga tauhan mo na tumawag sa akin na Little Superman? Mga bingi ba kayo? Kayong mga walang kwenta? Hindi ba ninyo narinig ang sinabi ng aking pamangkin? Little Superman. Hindi sapat, hindi sapat. Masyadong tahimik. Hindi man lang ito marinig ni Chen Chen. Little Superman. Ganyan dapat. Yung masamang tita, humingi ka ng tawad ngayon at hindi ka nagagantihan ni Chen Chen. Ikaw, isang bata, gusto mong humingi ako ng tawad. Managinip ka na lang. Walang ginawang mali si Chen Chen. Ang mga matatanda ay dapat ding humingi ng tawad kapag mali ang ginawa. Iyan ang sabi ng guro. Mr. Lee, hindi mo naman talaga ako papipiliin na humingi ng tawad sa isang bata, di ba? Naglakas loob ka gawin yun pero hindi mo kayang panindigan. Hindi ka ba nahihiya? Tama lang na humingi ng tawad kapag may mali kang nagawa.
O sa tingin mo ba ang aking dangal ay mas mababa kaysa sayo? Hindi. Iyon ang ibig kong sabihin. Humingi ng tawad. Pasensya na. Wow, kahanga-hanga. Oh, ang galing. Ang batang ito ay talagang kamukha ko. Ang aking pamangkin ay talagang kakaiba. Pero ang laro ko sa inyong lahat ay nagsisimula pa lang. Hindi kita naging gaanong kaya kanina. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang totoong high-tech. Chen, Ang dome na ito ay may malakas na electrical interference. Kailangan nating putulin ang kuryente. Anong nangyayari? Sino ang naglalaro ng kalokohan? Tatay, nanay, nahuli si Huyang. Iligtas mo ako. Ang dome na ito ay nakakagulat sa akin. Masakit. Kaya ikaw ang malaking amo nila. Bibigyan kita ng 3 segundo. Pakawalan mo sila. Mr. Lee, tingnan mo, may hawak siyang paintbrush. Baka galing sa brush na iyon ang kapangyarihan niya. Handa na ako. Ipinapakilala si Master Xuanming. Inimbitahan ako ni Mr. Lee dito. Akala ko magiging isang taong kakilakilabot. Pero isang batang may sipon lang pala. Si Master Xuanming ay bihasa sa 5 Elements Formation. Kaya niyang kontrahin ang lahat ng uri ng superpower. Kahit gaano kalakas ang brush ng batang iyon, hindi ito katapat ng tunay na enerhiya ni Master Xuan. Bata, ang aking 5-element spirit sealing array ay nakulong ang maraming eksperto. Ikaw ay isang walang modo na bata. Sumuko ka na lang. Ang array mo ay pangit talaga. Pangahas ka. 30 taon na akong nag-aaral ng array. Ano ang alam ng batang tulad mo? 30 taon at ganyan lang ang level mo. Sayang sa pagkain. Mr. Lee, hindi pa nabigo ang array ni Master Xuanming. Tapos na ang batang ito. Gusto kong makita gaano katagal magpapatuloy ang batang ito sa pagmamatapang na kulong. Ano? Ang array ko sinira ng isang bata? Puno ng butas ang array mo. Masyadong mahina ang brush strokes mo. Masyadong halata ang array ay. Ikaw, Walang katulad ang array ko sa mundo. walang katulad? Bakit ang array ay sa iyong paanan nasira sa isang simpleng hakbang? Sinira pa niya ang formation? Hindi ordinaryo ang batang ito. Mr. Lee, ang master na inupahan natin, hindi ba siya matatalo? Tumahimik ka at manood. Hindi ito ordinaryong espiritual na kapangyarihan. Hindi. Kailangan kong lumaban ng buong lakas. Master Xuanming, nabaklash ba siya ng sarili niyang kapangyarihan? Nagbayad ako ng 30 milyon para sa master na ito, at siya ay bumagsak lang mag-isa, walang silbi. Habang nakahiga ang gunggong na iyan, iligtas muna natin ang lahat. Pare, ang galing mo talaga. Mahal kita. Alam ko na ikaw ang pinakamahusay, pare. Relax lang, bunso. Si nanay at ang 2 ate ay nasa iyo na. Sige, pare. Ako na bahala. Mr. Lee, kontrolado na namin ang power room. Magaling. Chen, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Huwag kang mag-alala, nanay. Nandito si kuya. Walang mangyayari sa atin. Kuya. Pasensya na, ate 2 at ate 3, sa pagpapahintay sa inyo ng matagal. Lahat, sundan sila. Huwag hayaan silang makatakas. Nasaan ang kotse, daddy? Sundan mo ako. Mauna na kayo, pipigilan ko sila. Ika-4 na kuya, huwag kang magpakahero, sabay na tayo. Mr. Lee, sumakay ka na sa kotse. Yaan isama mo ang mga bata at mauna na kayo. Nasa panganib si Chen. Nianwan. Ang birthmark na ito ay sa kanya. Ang babae mula 5 taon na ang nakalipas. Siya iyon. Ang sakit! Masakit ang ulo ko. Nianwan. Nagka-concussion ang ulo ni Mommy. Kailangan nating bumalik para magamot agad. Mommy! Gising. Daddy, sumakay ka sa kotse. Ako ang gagamot sa kanya. Ikaw pala. Ikaw nga talaga. 5 taon kitang hinanap. Ate Dodo, magigising ba si Mommy? Oo, may namuong dugo sa utak niya. Pero gagamit ako ng karayom para gabayan ito. Magigising siya agad. Kaya siya, nagkaroon ng amnesia dahil sa tama sa ulo. Sige, Daddy, magigising na si Mommy anumang oras. Salamat, duo-duo. Niangwan. Naalala ko na. 5 taon na ang nakalipas. Nanganak ako ng 4 na sanggol. Si Suzy Yao iyon. Itinulak niya ako pababa ng hagdan. Sa wakas, naalala mo na ang lahat. Lisie, noong gabing iyon. Ikaw iyon. Ako iyon. 5 taon kitang hinanap. Mommy, naalala mo na kami sa wakas. Mga anak ko. Lahat kayo ay mga anak ko. Pasensya na mga anak ko. Anong problema? Natagpuan mo na ang mga bata? At naayos na ang hindi pagkakaintindihan kay tatay?
ang nanay ko lang. Wala siya sa lahat ng mga taong ito. Tutulungan kitang hanapin ang nanay mo. Talaga? Oo, talaga. Ang hula ay nagpapakita na buhay pa si Lola sa lancheng. Magaling. Pero ang hula ay nagpapakita rin na ang masamang tiyuhin ay hindi ito pakakawalan. Special Assistant Sheng, magpadala ng mas maraming tauhan. Protektahan ang babae at ang mga bata ng 24 na oras. Lolo, nandito si Lolo. Lolo, miss na miss ka namin. Hi, Lolo. Lolo. Mga mabubuting bata, miss din kayo ni Lolo. Tatay, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo kami sinabihan ng maaga? Sana, sinundo na lang kita. Wala yun. Pamilya naman tayo. Namiss ko lang ang mga bata. Tito Su, Tatay, gusto mo ba ng tsaa? O tubig? Wag na. Umupo ka na lang. Mayroon akong para sa iyo. Ano ito? Ito ay iniwan ng iyong nanay bago siya pumanaw. Sinabi niyang ibigay ito sa iyo kapag ikaw ay nag-asawa at nagkaanak. Kaya narito na. Nanay. Nianwan, tatay, pasensya na sa iyong nanay. Noong mga panahong iyon, nadaya ako ni Lin Jinsu. Marami akong nagawang mali. Binigo ko si Yulan. At binigo rin kita. Tatay, hindi mo kasalanan. Naloko ka rin. Pagkatapos umalis ng iyong nanay, walang balita. Ilang taon ko siyang hinanap, pero hindi ko siya natagpuan. Ang ganda ng pulseras. Ang sarap ng pakiramdam. Pakiramdam ni Sixi. Parang puno ng lakas ang buong katawan ko. Ang pulseras na ito, baka may kinalaman ito sa kakayahan ng mga bata? Na-deliver na ang mga gamit. Kailangan ko nang umalis. Tatay, dito na kayo kumain. Hindi, kayo na ang magsaya sa oras ng pamilya ninyo. May mga gagawin ako sa bahay. Nianwan. Kung sakaling bumalik ang nanay mo, sabihin mo sa kanya na hinihintay ko siya. wag mo nang masyadong isipin. Malalaman mo kung oras na. Xuanming, noong huli ay sigurado ka na kaya mong talunin ang mga batang iyon, at ano ang nangyari? May lakas ka pa ng loob na humarap sa akin. Kumalma kayo, Mr. Lee. Na-underestimate ko sila. Hindi ko inaasahan na ang kapangyarihan ng batang iyon ay napakalakas. Ang aking 5 elements formation ay parang biro lamang sa harap niya. Biro, pinahiya mo ako sa publiko. Pinahiya mo ako ng tuluyan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Mr. Lee. Araw-araw akong nag-iisip. Sa wakas, naisip ko na. Sabihin mo na. Ang mga kakayahan ng mga batang iyon ay hindi basta-basta nagmula. Nagmula sila sa kapangyarihan ng langit at lupa. Ngunit ang enerhiya ay konserbado para sa bawat pinagmulan. May katapat. Anong ibig mong sabihin? Sumangguni ako sa mga sinaunang teksto. Natagpuan ko na ang mga makalangit na kapangyarihan na ito ay maaaring pansamantalang masil ng isang inverse 5 elements formation. Hanggat iset up natin ang formation sa paligid ng tahanan ng Lee, puputulin ang daloy ng espiritual na enerhiya. Ang kapangyarihan ng 4 na bata ay unti-unting mawawala. Mawawala. Ganap na mawawala. Pansamantala lamang na nasupil. Kung ang formation ay tatakbo ng 7 araw na diretsyo, maaari itong permanenteng masil. Kung gayon, magiging ordinaryong bata na lang sila. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung mabigo ka muli, alam mo ang kahihinatnan. Hindi kita bibiguin, Mr. Lee. Ngayong gabi ng hating gabi, iset up ko ang formation. Ni hindi na ako makabuhat ng tasa. Hindi ko matuntun kung nasaan si Lola. Ang mga hexagram ay lubos na magulo. Ni hindi ko matamaan ang target na 5 hakbang ang layo. Ang aming mga kapangyarihan ay pinigilan. Tiyak na gawa iyon ng masamang tiyuhin. Malapit lang ang array. Nararamdaman ko ito. Pero hindi ko matukoy ang lokasyon. Kung hindi natin sirain ang array, ang aming mga kapangyarihan ay tuluyang mawawala. Hanapin natin ang core ng array. Tama ako, hindi tayo pwedeng maghintay lang. Manang, suriin ang direksyon na may pinakamalakas na pagbabago ng enerhiya. Mga 200 metro ang layo doon. Tara na, malakas ang pagbabago ng enerhiya dito. Ano ito? Isang batong rune, isa sa mga core ng array. May isa pa doon. Sabay natin itong bunutin. Nagawa natin. Nasira na ang array. Ang aming mga kapangyarihan ay unti-unting bumabalik. Pero 30% lang ang bumalik. Makakabuhat lang ako ng maliit na bato. Hindi pa ganap. Kailangan natin ng oras para makabawi. Kapag ganap na tayong nakabawi, sisingilin natin ang masamang tiyuhin na iyon. Chen, Xixi, Duo, Hayang. Naku, she, nawawala ang mga bata. Anong problema? Wala na ang lahat ng bata. Malamang tumakbo sila palabas at dinala. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Mr. Lee, ipinapakita ng surveillance ang binata at dalaga ay dinala ni Su Jiao at itinulak sa isang van patungo sa hilaga ng lungsod. Kunin ang lahat ng surveillance footage mula sa hilagang distrito. Sa loob ng 5 minuto, kailangan ko ang kanilang lokasyon. Opo. Ano ngayon? Kailangan kong iligtas ang mga bata. Sabay tayong pupunta. Ang iyong mga kakayahan ay napigilan. Ngayon 4 na kayong hito. Ano ang
ipinagmamalaki mo? Darating si tatay at nanay. Tara, sasaluhin ko kayong lahat ng sabay. Pakawalan mo sila. Tatay! Nanay! Ang mga kakayahan ng iyong mga anak ay wala na. Ngayon kayong dalawa lang, ano ang magagawa ninyo? Su Xiao, alam mo ba kung nasaan ang huling taong nagbanta sa akin ngayon? Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Atake. Huwag mo siyang saktan! Sige. Su Xiao, kung kukuha ka ng tao, ako na lang. Pakawalan mo ang mga bata. Huwag kang mag-alala. Pareho kayo ng mga bata ay hindi makakatakas. Una, patumbahin si Sun Yanwan para hindi siya maghantid sa akin. Mommy, huwag! Chen, okay lang si Mommy. Huwag kang matakot. Kanina, sinabi ni Chen na ang pagpindot sa pulseras ay makapagbabalik ng kapangyarihan. Hindi ko alam kung magagamit ito. Chen, isuot mo agad. Gumana. Bumalik na ang lakas ko. Ikapat na kapatid, ibigay mo sa akin ang pulseras. Kuya, umaasa ako sa iyo. Bumalik na rin ang kapangyarihan ko. Isang pulseras. Maaari lamang magbalik ng kapangyarihan sa isang tao. Paano kung gumuhit pa ako ng 3? Pangalawang ate, pangatlong ate, ika-4 na kapatid, salo. Bumalik na ang kapangyarihan ng paglikha. Ang kapangyarihan ng 4 na batang ito ay bumalik na lahat. Lumayo ka. Sabi ko, sasabihin ko ang kahit ano. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Shen Yulan. Shen Yulan, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Huwag kang magsinungaling. Talagang hindi ko alam. Lahat ay ginawa ayon sa utos ni Li Siju. Sinabi lang niya sa akin na buhay pa si Shen Yulan. Kung saan eksakto, ang nanay ko lang ang nakakaalam. Assistant Sheng, dalhin mo si Lin Jinsu dito. Kung hindi rin alam ni Lin Jinsu, alam mo ang mga kahihinatnan. Nasaan ang nanay ko? Hindi ko alam. Sabihin mo ang totoo ngayon. Magsasalita ako. Buhay pa ba si Shen Yulan? Saan? Iningatan ni Li Sijue sa isang lihim na villa. Isang lihim na villa? Bakit niya kinuha ang nanay ko? Inutusan ako ni Li Sijue na sabi ng nanay mo na may anak sa labas. Palitan ang ulat ng paternity test. Ginagalit niya ang nanay mo at ang pamilya Su, ngunit hindi ko talaga alam kung bakit. Ano ang kinalaman ni Li Sijue sa pamilya Su? Lahat ng alam ko, nasabi ko na sa iyo. Ito lang talaga ang alam ko. Nianwan, pakiusap, pakawalan mo ako. Sinira mo ang buhay ng nanay ko sa loob ng 20 taon. Pinalayas mo ako sa bahay. Hindi kita mapapatawad kailanman. Nianwan, napilitan din ako. Patawarin mo kami. Ate, pasensya na. Alam ko nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Noong huli kang nailabas, gawa iyon ni Li Sijue. Ngayon, ipapakuha ko ang legal team ng Li Group na magsampa ng kaso para sa kidnapping, pananakit, maling pagkakakulong, pagkalason, paninirang puri, at 7 iba pang felonies. Sa bilangguan, wala nang makakapaglabas sa iyo. Doon kayo gugugol ng natitira ninyong mga buhay, dahan-dahang nagsisisi, dalhin sila. Opo, CEO Lee. Nianwan, hahanapin natin si Li Sijue ngayon din at ililigtas ang nanay mo. Tatay, nanay, sasama rin ako. Kailangan nating iligtas si Lola. Ang bituin ng buhay ni Lola ay napakadilim. Ngunit may pagkakataon pa. Sa villa ng masamang tiyuhin na yan, may malakas na pagbabago ng enerhiya sa paligid. Ito ang hilagang suburb na aking naobserbahan. Narito ang villa. May mga surveillance camera sa paligid. Kuya, paano mo nalaman? Pinaalam ko ang isang paper crane para magsiyasat. Alam kong darating ka. Iba ito sa mga gamit noong nakaraan. Kahit gamitin mo lahat ng lakas mo, hindi mo ito masisira. Li Sijue, bakit ang tigas ng ulo mo? Matigas ang ulo? Tanungin mo, ang patay mong ama. Siya ang may gawa nito. Ikaw ay bastos na anak lamang ng pamilyang Li. Ang tatay ko ay naging patas sa iyo. Patas, sabi mo? Alam mo ba kung gaano katagal akong naghintay para sa araw na ito? Gaano katagal? Si tatay palagi kang pinapaboran. Dahil lang bastos akong anak, kailangan kong patunayan na mas may kaya ako sa iyo. Kukunin ko lahat sa iyo. Hayaan kitang maranasan ang walang-wala. At ikaw, ang iyong ina, si Shen Yulan, siya ang matalik na kaibigan ng aking ina. Ipinakilala niya si Li Xiaocheng. Nagkahulugan sila sa unang tingin at lihim na nangako na magpapakasal. Pero hindi alam ng aking ina na may asawa na si Li Xiaocheng. Hindi niya sinasadyang naging kabit. Sa huli, namatay siya sa pagdadalamhati. Bago siya mamatay, hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, si Shen Yulan ang sumira sa kanya. Pinagdusa siya. Sinira niya ang buhay ng aking ina. Nagsisinungaling ka. Hindi sasaktan ng aking ina ang sinuman. Hindi nga siya dudurog ng langgam. Tama na. Ang mga magulang mo ay parehong masama. Gusto kong bayaran ninyo ito ng inyong mga buhay. Lahat kayo ay ililibing kasama ang aking ina. Ito ay isang pangmilitar na elektromagnetikong kanyon.
Isang putok lang at lahat kayo magiging abo. Anwan! Paano nangyari iyon? Dinala ko ang jade bracelet ni nanay. Lumakas ang aking kapangyarihan. Hindi ako mapipigilan ng mahina mong kalasag. Mamatay ka. Tumigil ka si Ju. Mali ang pagkakaintindi mo. Anong sinabi mo? Hindi ako ang pumatay sa nanay mo. Hindi ko siya ipinakilala sa tatay mo. Ang nanay mo mismo ang nahulog sa lalaking iyon. Lumapit siya sa akin, humihiling na ipakilala ko sila. Sinubukan ko siyang pigilan, sinabi ko sa kanya na may pamilya na ito. Pero sabi niya inosente ang tunay na pag-ibig. Hindi ko siya napigilan. Ang lahat, pagkatapos noon, ay kanyang sariling desisyon. Hindi maaari. Nagsisinungaling ka. Bago mamatay, malinaw na sinabi ng nanay ko sinira mo siya. Wala na siya sa tamang pag-iisip noong huli. Noong sinabi niyang sinisisi niya ako, ang ibig niyang sabihin ay hindi ko siya pinigilan ng mariin. Kinagalitan niya ako dahil hindi ko siya iniligtas. Si Jue, ang nanay mo ay aking matalik na kaibigan. Gusto niyang alagaan kita, pero ilang taon mo akong ikinulong. Hindi mo ako hinayaang magpaliwanag. Magpaliwanag? Wala na ang nanay ko. Anong magagawa ng paliwanag mo? Hahaha, Anak, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. hahaha. Hindi pagkakaunawaan, mahigit 20 taon akong naghintay, at ngayon sasabihin mo sa akin na hindi pagkakaunawaan lang, sinira mo ang buhay ko. At sa tingin mo kayang ayusin iyon ng ilang salita, hindi kita pinaniniwalaan. Lahat kayong nanakit sa kanya, sama-samang pumunta sa impyerno. Lizzie Jue, ibaba mo yan. Lahat magtago. Aray! Wala akong sapat na lakas. Hindi ko na kaya. Kuya, ibibigay namin sa iyo ang aming lakas. Tapos na. Hindi. Hindi pa tapos. Ikaw lahat. Babayaran mo ito ng iyong buhay. Aray. QQ. Aray. Buti nga sa iyo sa pagpalo sa lola ko. Mommy, okay ka lang? Nasaktan ba si Nian Wan? Ayos lang ako, nanay. Natagpuan na kita sa wakas. Nian Wan, anak ko, pasensya na anak. Kaawa-awa rin itong bata. Maagang namatay ang kanyang ina. Mahirap ang kanyang buhay. Nanay, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Sinubukan kanyang patayin. Hindi naman siya masama. Binulag siya ng galit. Saan ito? Sino ka? Paano siya naging ganito? Dahil siguro sa tamaan kanina. Tama sa ulo, nasugatan ng utak. Baka 3 taong gulang na lang siya ngayon, na may kaisipang bata. Sige, wag mo na sabihin. Hahanapin ko si nanay. Naghihintay sa akin si nanay. Umuwi na tayo. Lola, natagpuan ka na namin! Lola! Lola, nandito kami para iuwi ka. Mabubuting bata. Sasama na si Lola sa inyo. Yulan, bumalik ka na sa wakas. Si Lolo at Lola ay kawawa. Mahigit 20 taon silang magkahiwalay. At ngayon nagkakasama na sila. Oo, Nanay, itong pulseras na binigay mo sa akin, ano ang totoong kwento nito? Ang pulseras na ito ay isang pamana ng pamilya. Ni Anwan, ang ating mga ninuno ay mga inapo ng isang sinaunang sibilisasyon. Sinaunang sibilisasyon? Ang sibilisasyong iyon ay matagal nang nawala sa kasaysayan, ngunit ang lahi nito ay naipasa. Ang aming sangay ay nagmana ng kapangyarihang iyon, kaya naman ang mga bata ay may superpowers. Ang jade na pulseras na ito ay isang kayamanan ng pamilya na ipinamana ng ating mga ninuno. Nagagawa nitong gisingin at palakasin ang kapangyarihan sa loob ng lahi. Nakikipag-ugnayan ito sa may-ari nito. Sa kamay lamang ng tagapagmana ng lahi ito ay kumikinang. kaya pala nang isuot ko ito, ang aking lakas ay dumami ng ilang beses. Kaya, Lola, hindi pala kami mga halimaw. Siyempre, hindi kayo mga halimaw. Kayo ay mga regalo mula sa langit. Nanay, naghirap ka ng husto sa loob ng mga taon. Hindi naman. Ngayong nakikita ko ang iyong pamilya na maayos, masaya na ako. Si Lola ay bumalik na at narito na rin si Lolo. Kumpleto na ang ating pamilya. Mag-family picture tayo. Oo, litrato ng pamilya. Gusto kong tumayo sa harap. Kukunin ko ang mga upuan. Iguguhit ko ang background. Sige, mag-family picture na tayo. Handa ka na? Oh. Nian Wan, 5 taon na kitang hinahanap. 5 taon kitang hinintay. Simula ngayon, hindi na kita hahayaang umalis pa. Hindi ako aalis kahit saan. Nian Wan, magpakasal tayo. Isang tunay na kasalan. Si, Sa pagkakataong ito, ipaalam sa lahat na ikaw ay asawa ni Lishe. simula pa noon. Sa wakas sinabi ni Daddy na magkakaroon tayo ng kasal. Nahihiya si Mommy. Sa wakas, nakatagpo na ng kaligayahan ang batang ito.